Good morning mga idol. Ito pag-usapan naman natin 70 my A510 set. Harap at likod po ang camera nito at ang special features nito ay pwede mo nang ma-monitor yung iyong sasakyan kahit nasa malayo via live streaming. So mapapanood mo yung mga ginagawa ng iyong sasakyan. Ibig sabihin yung pinakakalsada mapapanood mo gamit itong hardware kit niya na capable ng 4G signal. Pwedeng lagyan ng SIM card. Kaya tara, napaka-interesting nito. Tara, pag-usapan natin. Okay, so what's inside the box? So, mabilis lang, no? Yung kanya camera unit, no? Dalawa yan, harap likod, yung charger niya. Kung sakaling hindi ka gagamit ng hardware kit, tapos yung kanyang cabling. So, kompleto na yan. Lahat yan may install mo nang ito lang. Pero, sold separately ay ito. Yung ating hardware kit na talagang capable yung ating unit para sa hardware kit na katulad nito. Kasi ito mga idol ay may SIM card. Ayan, no? Nalagyan mo na SIM card. So, pagka nalagyan mo na yan, no, pwede na siyang mag-data. So, 4G connectivity. Ibig sabihin, pwede nang ma-access via internet, no, yung inyong dashcam. Yun ang kahalaga nito at ito yung i-install naman natin. Ngayon mga idol, ang pinakamahalaga sa lahat, yung pag-install nitong ating hardware kit. Kasi ito talaga yung pinaka-highlight natin para gumana yung monitoring sa live streaming mga idol. So, ibig sabihin kasi pag meron kayo nitong hardware kit na to, yun nga, may connectivity, 4G, may data siya, may internet, mapapanood nyo na kung nasa parking man siya o iniwan ninyo, mapapanood ninyo kung ano yung laman niya. Ngayon mga idol, ito. Ang gagawin nyo lang is i-install nyo yung kanyang ground, isa sa may susian. So, kailangan ninyo ng isang mag-install na nakakaintindi talaga ng electrical. Kasi, medyo iha-hardware nyo nga. So, hahanap kayo ng mapagtatapan nito. Unless, meron akong mga video about DIYs kung paano mag-install ng hardware kit. So, kung hindi nyo kaya, pwede nyo naman pa-install. Or, pwede nyo dalhin sa akin dito para ako ang mag-install kung sakaling bibili kayo sa akin nito. Dahil ako po ay nagtitinda na rin ng 70 my dashcam mga idol. Kaya kung papa-install nyo sa akin to, talaga ma-install natin ng tama. Ngayon mga idol, ito install ko at papakita ko sa inyo kung ano ang capability ng 4G hardware na ito. Tara! At ngayon mga idol, ito na yung ating hardware kit na ikabit na natin. I-discuss ko lang ng konti yung ating connection. So pag sinabing ACC, yan, yung kulay dilaw, dapat ito ay magkakaroon lang ng kuryente kapag ka-inon mo yung ating susi. So nakakabit siya sa accessories ng ating sasakyan. At itong VCC naman mga idol, kulay pula, dapat ito ay lagi may kuryente, no, na may voltahe, 12 volts ka makukuha. Yun, kapag kaya na-connect mo na, dapat ito mapa-off, mapa-on ang ating sasakyan, mapa-park, dapat lagi siya may kuryente. And then syempre yung ground, yun lang na mamalaga. O install mo siya dyan sa any part o sa body ng inyong sasakyan. Goods na yun. Yun, then gagana na yan. So kapag hindi nyo alam, kung hindi nyo kayo marunong sa mga electricals, pa-install nyo na lang sa mga professional. Pwede nyo dalhin sa akin at ipa-install sa akin. And then kapag naman kaya nyo i-DIY, sundin nyo lang yung mga videos ko ng pag-DIY ng hardware kit. Ngayon mga idol, pagkatapos nyo install nyo itong ating hardware kit, ang talagang purpose niya is para sa 4G connectivity o cellular connectivity, data mga idol. So, ibig sabihin, lalagyan nyo siya ng SIM card, installan nyo siya ng SIM card na ang load ay hindi na-expire. Meron po tayo niyan. Hanapin nyo lang. Basta dapat yung SIM card niya is may data o internet, tapos yung load niya, matagal ma-expire para hindi kayo load ng load. And then ngayon, gagawin natin dyan is lalagyan na natin dito sa kanyang SIM slot, no? Ayan, no? Pagka nalagay nyo na yan dyan, meron na yan 4G connectivity. So, ibig sabihin, may data na to, pwede na kayong mag-remote. So, ibig sabihin mga idol, kapag meron na siyang 4G connectivity yan, katulad yan, na-green na, ibig sabihin connected na yan, no? Automatic na yun. Magkoconnect yan, pagka nag-connect yan, mapapanood nyo na yung mga live stream sa ating dashcam pagka naka-parking surveillance mode. At yun naman ay di-discuss natin. Tara! Ngayon mga idol, ito na ang magsisilbing supply ng ating dashcam. Diyan nakakonect yung ating dashcam. Katulad nun, yung papunta dun. Nandun yung dashcam natin. Nakakonect yan dyan. No? Ngayon mga idol, kung wala kayo neto, yan, katulad yan, nag-on na siya. Ngayon mga idol, pag wala ka neto,
no? Pwede naman yan, rekta. Ito, papunta doon sa inyong cigarette lighter dito. Yung free niya na connection, no? Pero, wala ka ng parking surveillance mode. So, kapag gusto mo ng parking surveillance mode, yan, tsaka mga 24 hours siya nagre-recording, kailangan nyo talaga ito. Pero ito is separately nabibili. Okay. Okay, para matry natin yung app na live streaming kapag ka nag-parking mode siya, pagka nasa malayo, papalayuin muna natin sa sasakyan. Then, pakita ko rin sa inyo kung paano nangyayari kapag ka nag-ano siya. Ang tag dito, yung tinignan natin yung routing niya kung saan siya pumupunta pagka nilolocate natin yung GPS niya. Tara, tignan. Okay, so let's try yung vehicle location, no, kapag ka nilolocate natin siya. So, dito sa app kasi, ang gagawin mo lang, vehicle location, katulad nito. Then, i-click mo yan ng ganyan. Yung ating kasing dashcam ngayon, yung hardware kit is meron ding data. So, nag-uusap kami via data, via internet. Yan. Kaya nalolocate ko kung nasan siya. Diba? Real-time GPS, ano yan? GPS tracking. So, kahit naka-on siya, tumatakbo, yan, malolocate mo siya. Pero, hindi mo mapapanood yung kanyang live stream ng biyahe, no? Hindi ganun. So, yung location niya, real time, yung talagang pagka bumabiyahe siya. Pero pagdating sa sa video nung mismong biyahe niya, hindi. Pero pwede mo siyang silipin kapag ka nag-parking surveillance na o parking mode na. So try natin yung parking mode kung paano mangyayari, ha. Yan. So yan yung location niya ngayon. And then i-try natin yung parking surveillance kasi ganito yun eh. Okay? So ito yung vehicle location and then ito yung parking surveillance. Okay. Try natin. So, kailangan lang din na medyo malakas yung signal mo. Yan, oh. Di ba? Nakapark siya, iniwan mo yung sasakyan mo, makikita mo kung ano yung nangyayari sa paligid ng sasakyan mo. So, pwede mong tignan yung harap at likod. Kung may mga bata, kung may mga whatsoever, di ba? Kung saan mo man siya iiwan, po pwede. Ganun siya. At bukod po sa mga features na pinakita natin ay marami pa pong useful features itong ating 70mm A510 mga idol. Bukod sa kanyang dual channel recording which is harap-likod, sabay po sila nagre-record, ginamitan po ito ng Sony IMX675 Starvis 2 sensor mga idol, kaya talaga napakalinaw ng kanyang camera footage. Yung mga idol, sinabayan pa to ng algorithm na dinevelop ni 70mm which is yung 70mm Night Owl at saka yung 70mm Color Vivid Plus mga idol. Kaya yung mga video footage na nare-record niya talagang napakalilinaw mga idol, at syempre ginamitan pa na napakataas na resolution which is 1944p. Tapos HDR pa which is high dynamic range po ang ibig sabihin nun. Sa madaling salita mga idol, hindi ito nasisilaw agad-agad sa liwanag ng araw mga idol. Katulad yan, no, kunyari medyo against the light yung biyahe ninyo, hindi magbablur yung mga video dahil yung background tsaka yung mismong harap napagpapantay-pantay niya yung liwanag nun mga idol. At syempre katulad nga ng sinasabi ko, kailangan po nating i-avail yung kanyang hardware kit na magpapa-enable naman sa 4G LTE connectivity which is yun po yung magagamit niyo para makita yung live stream ng inyong sasakyan pagka nasa parking mode na. May enable niya po yun. At yung kanyang time-lapse recording which is gumagamit po yun ng 1 frame per second na video. Kaya na-record niya 24 hours. Mas matipid po yun sa data. Kaya talaga masisigurado nyo yung protection ng inyong sasakyan kung sakali iba ang may gamit o iniwan nyo sa mga parking mga idol yan. Kunyari napakalayo ninyo sa parking, mamomonitor ninyo yung inyong sasakyan kung ano yung nangyayari sa harap at sa likod. Ganun po ang mga na-enable niya. At syempre dahil may built-in GPS siya, konektado na rin po yun. Makikita nyo rin yung location niya kung sakaling iba ang may gamit ng inyong sasakyan. Yan mga idol, napakaganda mga features niyan mga idol, lalo na kung car sharing kayo ng inyong mga partners, yan, o yan, mahilig kayo magpahiram or sa kumpanya, no, ginagamit yung inyong sasakyan, iba ang nagda-drive, talagang gamit na gamit yung features na yun mga idol. Built-in GPS, meron po ito. Kaya kayang-kaya niyang i-record yung speed, yung headings, altitude, yung mga ganyan. Lalo na pagka mahilig kayo mag-upload sa inyong mga social media, kayang-kaya niya pong lagyan ng road stories yung inyong mga footage, which is yun po yung parang video games. Yung makikita ninyo yung altitude, yung heading, yung G-sensor, speed,
Tapos yung mga sasakyan sa paligid ninyo, kung gaano na siya kalayo, yan yung katulad na pinapakita ko yan. Makikita nyo rin po yan. Kasama yun sa mga features nito mga idol. At syempre yung GPS niya mga idol, kahit naman hindi nyo gamitan ng hardware kit, naka-enable po yun. Nandito po yung mismong GPS niya. Yung sa hardware kit niya po, ang meron lang doon is yung 4G LTE connectivity, which is yun yung may SIM card mga idol. Syempre yung kanyang voice recording, nandiyan pa rin. Yung collision detection, emergency videos, nandiyan pa rin naman mga idol. Kaya talagang matutulungan kayo nito. Oras na may mga hindi inaasahang insidente. At syempre, katulad niyan, bukod pa doon, para sa safety sa inyong pagdadrive, napakagaling na companion dahil meron siyang ADAS technology o yung Advanced Driving Assistance System mga idol na mas in-improve dahil kaya niya na makadetect ngayon ng lane departure alarm. Which is, kunyari, nasa expressway kayo. Yun, lane departure. Medyo nalipat kayo ng linya nang hindi nyo sinasadya, gumigitna na kayo, medyo inaantok yan. Karaniwan yan, yun, mag-a-alarm siya, nasasabihin niya sa inyo, yan nga, lane departure alarm, kailangan nyong bumalik sa linya ninyo. At bukod doon, syempre yung ADAS technology, yun nga, yung kunyari yung sa harap ninyo, umabante na. Vehicle ahead motion detected. Kung saan sa kayo nakatingin, bago pa kayo mabusinahan nung sasakyan sa likod ninyo, sasabihin niya na yung nasa harap nyo, umandar na. Yun mga idol, yung mga features na yun, talaga napakagandang companion habang nagdadrive kayo. At syempre yung controls sa app, pwede nyo i-connect sa app dahil meron siyang Wi-Fi, which is yung Wi-Fi na yun, pang control sa app at pag-download ng mga footage na nakuha na neto. Yun po ay hindi ginagamitan ng internet. Talagang Wi-Fi connectivity siya para mabilis ang data transfer. Yun lang po ang purpose ng Wi-Fi niya. Hindi po yung pang-internet kasi maraming nagtatanong sa akin yan. Kailangan ba sir ng internet niyan? Hindi naman. Gagamitin niya lang yung internet, yun na. Yung sa 4G connectivity niya pagka nasa malayo yung sasakyan. Pero yung Wi-Fi niya po is pang-download ng mga videos niya. Yun po. At kung hindi naman kayo convenient na gumamit ng apps, pwede nyo siyang pindutin dahil meron siyang mga buttons dito at yung kanyang screen, makokontrol nyo na lahat. Pwede nyo palitan ng mga settings doon. Pwede kayong mag-check ng mga videos dahil nga meron siyang screen na dito. Pwede nyo pindutin din dito. Hindi lang siya touchscreen pero yung buttons niya dito, talagang mananavigate nyo lahat ng kailangan nyong kalikutin dito sa dashcam natin mga idol. At yun po ang lahat para sa ating 70mi A510. Kung gusto niyo pong bumili, pwede niyo po akong message. Maglalagay po ako dyan ng contact ko sa ating video sa description. Pwede niyo po akong message at pwede kayo pumunta dito sa shop ko para magpa-install. Ako na po mag-install. Libre na po yun. At syempre, ililibre na rin natin yung SD card. High quality, high speed na SD card kasi mga idol. Maraming mga nagre-reklamo na, sir, bakit hindi gumagana yung aking dashcam? Yung pala ang nangyari, na-corrupt yung SD card. Napakahalaga kasi mga idol, na quality SD card ang gamitin nyo dahil ito po ay mayroong high speed data transfer rate papunta sa inyong SD card. Dahil nga, mataas yung resolution niya, tapos dalawang camera pa, kailangan high speed. Kapag po low quality ang SD card na ginamit nyo, talaga pong makokorrupt. Kaya yung isinasama po nating SD card para dito ay high quality. Na talagang, syempre, alam nyo naman, pag high quality SD card, medyo may price din yan, price din. Kaya yun po, kapag po sa akin kayo bumili, isasama ko na yun. Tapos free installation pa. Kung ayaw nyo naman ng free installation, di pwede ko naman i-same day delivery sa inyo. Via Lalamove. Basta po dito sa Metro Manila. Basta po kaya ng Lalamove. Kaya po, same day delivery. At meron po tayong discount para sa free shipping yan, mga idol. At yun, kung sakaling gusto nyo naman online, pwede rin kayo bumili. Maglalagay ako ng link dyan. Kiklik nyo lang din, add to cart, mga idol. At that's it mga idol. At sana may napulot kayong konting kaalaman tungkol dito sa ating 70mi A510 dashcam. At yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe. I-like nyo po yung ating video at panoorin nyo po yung iba pa nating mga video. At yun lang po muna mga idol. Maraming salamat po. Ngayon, i-try natin yung lane departure. Ibig sabihin mga idol, kunyari, di ba, yan yung lane natin. Pagka gumitna ka dyan, yun, mag-a-alarm yun. So, try natin kung madidetect niya. Lane departure. Yon, lane departure no mga idol. So meaning nun, lumalabas ako sa linya ko.